Sa nakaraang video ay natapos tayo, sa kung saan ay may ginawang breathing at cultivation technique ang nanomachine na mula sa kanyang pagkakaanalisa ng mga breathing at cultivation technique na mula sa unang palapag ng Precious Library hanggang sa ika-4 na palapag. Matapos na ipakita kay Yuwon ang sample 37 breathing technique, ay agad naman niya itong sinubukan sa kanyang sarili. Matapos ay hindi ito makapaniwala dahil nag-cultivate lamang ito ng maikling oras. Ngunit ito ay sobrang layo ang pagkakaiba sa Thousand Martial Breathing Technique. Bukod pa doon ay ang paraan kung papaano damaloy ang kanyang chi sa loob ng kanyang katawan ay mas matibay. Kaya naman napagdesisyonan nito, na ang isang ito ay babagay sa lahat at kahit pa sa anong martial arts. Kaya naman ay napapaisip ito kung ano naman kaya ang itatawag niya sa isang ito. Namamangha naman ang mga ito sa pagkakasabi ni Yuwon na ito ay nagmula sa ika-4 na palapag ng Precious Library, kaya naman ay napapasabi ang mga ito na mayroon palang mahahalagang kayamanan na nakatago lamang sa Precious Library, at ang isang ito ay tingin nila ay mula sa cultivation technique ng isang elite clan, na nagawang manirahan noong matagal na panahon na ang nakakalipas. Agad namang nagsabi si Yuwon na tapos na ang usapin patungkol dito. Kaya naman ay kailangan nila itong imemorya, dahil bukas ay kailangan na nila itong sirain isa-isa, na agad namang sinang-ayunan ng lahat. Sumunod na araw, northwest ng Demonic Academy, Isolation Training Facility, ay nagpapasalamat si Yuwon sa paghahatid ng mga ito sa kanya dito. Sabi nito na habang siya ay nasa isolation facility ay inaasahan niya na ang kanyang 6 na espada, ay tutulungan ang mga kasamahan ng mga ito sa pagmamaster ng kanilang mga martial art. Sabi ng mga ito na gagawin nila ito kaya naman ay ituon niya ang kanyang buong panahon sa pagpapalakas sa loob ng isolation facility. Dahil bukod pa doon ay ang pagtuturo ay isang form din ng pagsasanay kaya naman ay masaya silang gagawin ito. Kaya naman ay sabay-sabay na ang mga ito na nagpaalam kay Yuwon, at hinihiling ng mga ito ang kanyang kalusugan at kaligtasan, at sana ay maging matagumpay ito. Nang makapasok si Yuwon sa loob ng isolation facility, ay napansin niya na ito ay medyo malaki kumpara sa expert individual training room. Sabi nito na humiling siya sa mga instructor na bigyan siya ng madaming grain balls na ginawa naman nila kaagad, at ang mga ito ay sapat na para sa kanya sa ilang taon na pamamalagi niya dito. Napapaisip naman ito na nabibigla pa din siya sa kanyang gagawing pag-abot ng Master Martial Prowess, at agad naman na nitong sinabihan ang nanomachine na i-transfer na ang lahat ng martial arts na nakita nito sa loob ng ika-4 na palapag ng Precious Library. Sabi ng nanomachine na uumpisahan ng may transfer ang 245 na martial arts sa kanyang utak. Sabi nito na mayroong mga martial arts na mula sa elite clan at sect, ngunit kumpara sa Butterfly Dance, Heavenly Demonic Sword Art at Destructive Sword Technique, ay sobrang malalakas ang mga ito. Ramdam nito na ang kanyang kapasidad ay lumawak sa pagkakaroon ng mga iba't ibang martial art, kaya naman ay hahatiin nito ang kanyang gagawing pagsasanay sa 3, sa umaga ay mag-e-ensayo ito para sa mga teknik, sa hapon naman ay makikipagsanay ito laban sa kanyang augmented reality avatar, at sa gabi naman ay magkukultivate ito. Ang oras ngayon ay hapon na, kaya naman ay tingin nito na makikipaglaban na muna siya sa isang avatar, kaya naman ay inutusan na nito ang nanomachine na magpalabas ng augmented reality ni Xianyu Chan bilang kanyang makakalaban. Agad naman nitong isinagawa ang magpalabas ng avatar ni Xianyu Chan, matapos ay sinabi nito na sa ngayon ay isa muna ang lalabanan nito, ngunit sa susunod ay kailangan na niyang damihan ang bilang ng mga ito at ang mga lakas ng mga ito ay itataas. Ang kanyang huling hangarin ay ang avatar ng kanyang master na si Right Guardian Sibmeng, at sigurado ito na magagawa niyang lampasan ang movement ng kanyang master na nagawang mapabagsak ang bilanggo na mula sa forces of evil, kaya naman ay masaya nitong sinasabi na oras na para umpisahan ang lahat. At sa oras na ito ay walang nakahula sa ginagawang pagsasanay ni Xian Yuwon na sobrang magtatagal, kahit siya mismo ay hindi din ito alam. Isang linggo matapos na makapasok at magsanay si Yuwon sa loob ng isolation facility, ang Vice Lord candidate ng Dark Clan, Qian Muyon, ay nagawang makapasa sa ika-4 na pagsusulit sa pagtalo sa isang instructor. Ito ay napakabilis sa talaan ng Demonic Academy,
hindi kasama ang naitala kay Yuwon. Sa ika-10 araw naman ay si Moonju, na mula sa Dark Dragon Palm Clan, ay ang ikatlong nakapasa matapos na matalo ang instructor na si Lim Pai-ong. Ang araw na iyon ay nakita ni Moonju sa unang pagkakataon ng kasiyahan at golek, at ito ay natutuwa dahil sa pagkakaroon nito ng sariling kwarto. Ang ika-4 naman na nagawang maipasa ang ika-4 na pagsusulit ay si Chian Kyung-woon, ang Vice Lord candidate na mula sa Sword Clan. Ginusto nitong makapasa agad bago ang iba pa, ngunit natagalan ito gaya ng kanyang inaasahan dahil sa ginusto nitong makasigurado na magagawa niyang matalo ang isang instructor. Matapos ang 2 buwan ng pagpasok ni Yuwon sa loob ng isolation training, ay si Chian Muyon at Chian Kyung-woon ay parehas din na pumasok dito. Naramdaman ni Moonju ang pangangailangan nitong pumasok din sa isolation facility, ngunit hinayaan na lang muna niya ito dahil sa pagtuturo sa mga taga-sunod na mula sa mga mabababang clan. At sa oras din ito ay si Baekgi, na unang espada ni Yuwon ay nagawa ding makapasa sa ika-4 na pagsusulit, at ang mga tauhan ni Yuwon ay masayang-masaya dahil sa ang ikalawa nitong mga taga-sunod ay nagawang makapasa, ngunit malungkot naman ito dahil sa hindi nito nagawang makapasa bago ito magawa ni Moonju. Makalipas ang 4 na buwan ng pagpasok ni Yuwon sa isolation training, si Chian Mujeong, na Vice Lord candidate ng Spring Clan, ay nagawa na din makapasa sa ika-4 na pagsusulit at agad din itong pumasok sa isolation training. Ang ikalawang espada na si Go Wang-hul, at ang ika-5 espada na si Woo So-jong, ay ang dalawang dagdag na miyembro pa ng 6 na espada ay nagawa din na makapasa, ngunit matapos na ang 4 na kadet ay hindi nagawang makapasa, ay wala nang sumunod na sumubok sa mga instructor. Sa ika-5 buwan naman, ang natitirang mga espada ni Yuwon, na si Ho Sang-hwa, at Che Taek-gyeom, ay nagawa na din na makapasa sa ika-4 na pagsusulit. Sa ika-6 na buwan, sila Zhao Min, Oh Jong, Lim Yu-hwan, at Gang Jin-ho, kahit na ang lahat ng mga ito ay mula sa mid-sized clan, ay nagawang maabot ang anept expert prowess. Sa ika-10 buwan naman ay nagawang makapasa sa pagsusulit nila Zhao Min at Lim Yu-hwan, at sa oras na ito ay may total ng 15 tao sa hanay nila Yuwon ang hindi nakapasa sa pagsusulit. At matapos ng 1 taon, ay ang mga taga-sunod ni Yuwon ay isinagawa ang isang labanan upang malaman ang panibagong 6 na espada nito, at ang naging resulta ay ang unang espada, Moonju, ang ikalawa, Baekgi, ang ikatlo, Go Wang-hul, ang ika-4, Woo So-jung, ang ika-5, Ho Sang-hwa, at ang pang-6 at huli ay si Che Taek-gyeom. Nang matapos na malaman ang bagong mga espada ni Yuwon, at halos 30% ng kanilang mga kasamahan ay nagawa ng makatungtong ng anept expert prowess, sila Moonju, Baekgi, at Go Wang-hul, ay pumasok na din sa loob ng isolation training nang wala ng ibang iniisip. Makalipas ang 2 taon, ang karamihan sa mga kadet ay nagsipagdesisyon na kumuha na ng ika-4 na pagsusulit, at sa 120 na mga kadet ay 71 sa mga ito ang nagawang makapasa sa ika-4 na pagsusulit, at ang ibang mga kadet ay napatalsik sa loob ng Demonic Academy, at mula sa 34 na mga taga-sunod ni Yuwon ay 19 dito ay napatalsik. Si Heobong na nagsanay ng sobra kumpara sa iba niyang mga kasamahan, ay nagawang maabot ang Proficient Expert Prowess sa loob ng 2 taon, at sa 2 taon na ito, ay 80% ng mga kadet na nagawang makapasa sa ika-4 na pagsusulit, ay pumasok na sa loob ng isolation training, kung kaya ang paglalaban para sa bagong 6 na espada ni Yuwon ay nakansela, at dahil dito ay nagkaroon ng mahaba-habang panahon ng katahimikan sa loob ng Demonic Academy. 70 sa mga kadet na pumasok sa isolation training ay nagawang matapos na ang kanilang pagsasanay dito, ngunit bukod kay Yuwon na nanatili pa din sa loob. Wala pang 40% sa mga ito ang nagawang makaabot sa Master Martial Prowess. Makalipas ang 2 taon at 4 na buwan, ay si Chian Muyon na Vice Lord candidate ng Dark Clan, ang unang nakagawa na matapos ang ika-5 pagsusulit sa Sealed Demonic Chamber. Sa pangalawang taon naman at 8 buwan, ay sina Chian Kyung-woon ng Sword Clan, sa Machok,
ng Nihility Clan, Guxin, ng Onyx Flame Clan, Moonju, ng Dark Dragon Palm Clan, Go Wanghul, ng Dark Fist Clan, at Bekgi, ng Gentle Kick Clan. May total na 6 na kadet ang nagawang makapasa sa ika-5 pagsusulit. Bukod sa mga ito ay 7 sa mga ito kasama na si Qian Mujium, ay sumubok sa Sealed Demonic Chamber, ngunit ang mga ito ay hindi nagawang makapasa. Sa pagkamatay ng 3 mga kadet, ay ang ibang mga kadet ay natakot na sumubok sa ika-5 pagsusulit. Sa ika-3 taon naman, ay naganap ang paglalaban-laban para sa 6 na espada ni Yuun, dahil sa ang kakayahan ng lahat ay sobrang tumaas mula sa resulta ng ginawa nilang pagpasok sa isolation training, hindi kagaya ng nakaraang taon, ay ang lahat ng mga taga-sunod ni Yuun ay sumubok na makakuha ng pwesto sa 6 na espada. At ang labanan na ito ay mas matindi pa kaysa sa mga nakaraang taon nilang paglalaban-laban sa pwesto. Sa huli ang nagwagi para sa unang espada, ay si Go Wanghul, ikalawa naman si Moonju, ikatlo si Bekgi, ika-4 si Ho Sanghua, pang-5 ay si Wu Soujung, at ang pang-6 ay si Zhao Min. Ganun-ganun lang at 2 buwan na ang lumipas. Nagtataka naman si Wanghul dahil wala ang lahat, sabi naman ng isa na mukhang si Moonju at Heobong ay pumasok ulit dito sa loob ng isolation training. Sabi naman ng isang espada ni Yuun na masaya ito dahil ang dalawa ay magkasama na nagtungo dito, dahil hindi nito maiwasan na mabahala dahil kung ang isa lamang ang pupunta doon ay maaring mapahamak. Sabi naman ni Bekgi na wala itong dapat na ikabahala dahil sa kakayahang mayroon si Moonju. Sabi naman ni Wanghul na kung ganun ang kaso ay walang problema, ngunit ang nagaganap na laban para sa tagapagmana ay mas lumalala, dahil si Qian Qianghun ay binigyan ulit ang mga ito ng offer sa loob ng cafeteria. Napasigaw naman dito si Bekgi at sinasabi na tingin ba nito na sasali siya sa mga ito. Sinagot naman siya ni Wanghul na hindi nito sinasabi na wala itong tiwala sa kanya, ang sinasabi nito na baka may mga gawin na naman ang mga ito upang makuha siya. Sabi naman ng isa na tama si Wanghul, dahil si Qian Qianghun ay walang pinag-iba kay Qian Yuchan ng Blade Clan, na mahilig sa kung ano-anong mga pakulo. Kaya naman sinabi ni Bekgi na dahil dito ay kailangan nilang magsama-sama ng ganito saan man magpunta. Nababahala naman si Wanghul at sinasabi na may masama itong nararamdamang mangyayari ngayong araw, kaya naman ay mas maganda kung pupuntahan ng mga ito sila. Sa harap naman ng Demonic Academy Isolation Training Facility, ay galit na sumisigaw si Heobong at sinasabi na sino ang mga ito upang palibutan sila ng may mga hawak na armas. Sabi naman ng Young Master dito na wala itong interest kay Heobong kaya naman ay huwag itong makialam. Dagdag pa nito na uulitin niya ito ng 1 beses na lang, kung sigurado ba ito na hindi nito tatanggapin ang kanyang inaalok kay Moonju. Sinagot naman siya nito at sinasabi na ilang beses na niyang tinatanggihan ito, at ito ay naglilingkod na sa kanyang pinuno. Tinatawanan naman niya ito at sinasabi na personal itong naniniwala na kailangan nitong bigyan ng leksyon ang isang tao upang magawang magkaroon ng kapaki-pakinabang na tauhan, kaya naman ay bakit hindi na lang ganito? Kung magawa nitong manalo sa kanya ay hahayaan na lang niya ang mga ito na makaalis. Ngunit, kapag nanalo ito sa kanya ay magiging tagasunod niya ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sinigawan naman ito ni Heobong at sinasabi na sa tingin ba nito na may magagawa ang sinasabi nito sa kanila, totoong isa itong Vice Lord candidate, ngunit wala itong kakayahan para takutin sila. Nagalit naman ito, at sinasabi na ilang beses ba niya itong sasabihan na huwag itong manggialam, at agad nitong inutusan ang kanyang mga kasamahan na sagudin si Heobong. Gulat na gulat naman ito habang tinitignan ang mga paparating na atake sa kanya. Ngunit nang may biglang kumumpas sa di kalayuan, sa nangyari ay nagtataka naman ang mga kadet na papasugod kay Heobong dahil sa ang mga ito ay hindi magawang makagalaw habang nakalutang. Nagtaka naman sila Heobong at Moonju sa kanilang nakikitang kakaiba sa mga ito, nang bigla na lang na nakaramdam ang mga ito ng atake mula sa di kalayuan. Napasigaw naman dito ang Young Master at sinasabi na ano sa tingin ng mga ito ang ginagawa nila.
Nang may bigla namang nagbukas ng pintuan sa isolation facility, sa pagkakakita naman, ay masayang-masaya ang ekspresyon ni Moonju dito, dahil sa paglabas na ni Yoo-won sa kanyang ginawang pag-isolate sa silid. Nagtataka naman ang tatlong kadet dahil paano niya itong nagawa, dahil ito ay ang superior chi telekinesis, na may kakayahang kontrolin ang mga bagay ng malaya gamit ang kanyang chi. Naiinis naman dito ang Young Master dahil hindi kaya ay naabot na nito ang Grandmaster Martial Prowess, dahil hindi ito maari. Inabot ito ng 2 taon para maabot ang Master Prowess, at ang isang ito ay isa lamang pakulo niya. Ngunit kung isa na talaga itong tunay na Grandmaster, ay ang pag-atras dito ay magre-resulta sa pagbaba ng tingin ng mga ito sa kanya. Kaya naman ay sinigawan niya ang mga ito na anong ginagawa nila, at sagudin ng mga ito. Agad namang naghanda sila Hyobong at Moonju, sabi ni Moonju na tingin ba ng mga ito na hahayaan lang nila ang ginagawa nilang ito, ang umatake ng isang grupo sa kanila. Sabi ng kadet dito na anong lakas ng loob na isang galing sa mahinang clan ang hamarang sa kanila. Sabi naman ni Hyobong na kailangan niya itong pigilan, matapos ay binigyan niya ito ng malakas na atake na agad namang naging epektibo upang magawang mas alag. Agad namang sinugod ng Young Master si Moonju at sinasabi na saan sa tingin niya ito pupunta, at agad itong binigyan ng atake ng Young Master. Nas alag naman niya ito at napapasabi na ito ang Swords Clan Imperial Sword Technique, at hindi niya magawang makawala dito dahil kailangan niyang lagyan ng kanyang chi ang kanyang palad upang magawang malabanan ang kapwa niya Proficient Master. Ang iba naman sa mga ito ay sumugod kay Yoo-won at sinasabi na ito na ang kanyang kamatayan, ngunit bago pa ito tuluyang makalapit kay Yoo-won ay nagawa na nitong ipalutang ang mga hanggal na kadet na papasugod, at agad niya itong inatake gamit ang kanyang palad, dahil sa lakas nito ay nagtalsikan ang mga hanggal na nagsisugod kay Yoo-won. Nagtinginan naman ito kay Yoo-won, sabi ng isa sa mga kadet na mula sa lahi ng Sword Clan na si Kyang Payo, na masyado na nitong tinapakan ang kanilang moral, at mukhang wala ng ibang paraan pa para matalo ang halimaw na ito, at kailangan na niya itong tapusin dito. At agad nitong tinawag si Yoo-won, at sinabi na dito na nila ito tapusin, inaamin na nila ang kanilang pagkatalo. Tinignan lamang ito ni Yoo-won ng masama, bilang sagot sa kanyang sinasabi. Sabi nito na gusto ba nito na ilagay sila sa sitwasyon na ito dahil kapag ang lahat ng mga kasamahan niya ay magdesisyon na labanan siya hanggang kamatayan, at kahit bigla naman itong napahinto sa kanyang sinasabi kay Yoo-won, nang mabilis itong nagpunta sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay sinapak ito ni Yoo-won, dahil sa lakas ng suntok ay nagpagulong-gulong ito. Nagulat naman at nakaramdam ng takot ang mga kasamahan nitong mga kadet, at agad itong tinignan ni Yoo-won ng masama at sinasabi na sila naman ang isusunod nito. Sa kabilang banda naman ay patuloy pa din sa ginagawang paglalaban sila Moonju at ang Young Master ng Sword Clan. Napapaisip naman ito at sinasabi na sobrang lakas nito sa paggamit ng kanyang palm technique, kahit na hindi gaanong kalakihan ang katawan nito. Nagpatuloy pa ang mga ito sa ginagawa nilang dikit na labanan, ngunit biglang nagulat si Moonju dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil ang kanyang chi ay nawala. Masayang-masaya naman dito ang Young Master at sinasabi na ito na ang kanyang magiging katapusan, dahil sa nangyari ay napapikit na lang dito si Moonju. Ngunit sa pagdilat nito ay nagulat siya sa kanyang nakita, dahil nakita nito sa kanyang harapan na pinigilan lamang ni Yoo-won ang malakas na atake ng Young Master para sa kanya, gamit lamang ang mga kamay nito. Sa nangyari ay kinakabahan na dito ang Young Master at tinatanong si Yoo-won kung totoo ba na isa na itong Grandmaster, nang bigla naman itong inatake ni Yoo-won ng may pambihirang bilis. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nito namalayan ang pagtilapon sa itaas ng isa sa kanyang braso dahil sa pagkakaputol nito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.